Okay, start na tayo. Bigla ang vlog lang. Hindi tayo makatulog eh. Okay, start na tayo ah. Okay, 3, 2, 1, action. Okay, good morning nga pala mga kaibigan. Nandito nga pala ako sa Singapore. Time check, kahit wala akong orasan, 2 a.m. na nga pala ng madaling araw. Meron lang tayong topic na i-discuss for tonight, for today. And ito nga pala yung napaka alam ko na marami sa inyo ang nakakaranas na ito na how to overcome your fear in front of camera. So, bibigyan ko lang kayo ng 5 tips siguro para masabi ko na etong 5 tips na to, kapag na-execute natin, for sure, makakapagsalita ka in front of camera or makakapag-execute ka ng video mo in front of the camera. Okay? So, start na tayo. And by the way, ako nga pala si Eric Ereño, overseas family investor dito sa Singapore. So, kung gusto mo malaman yung 5 tips na yon, tutok ka lang sa video ko. Okay, tip number 1, para ma-overcome mo yung hiya mo sa camera, in front of the camera. Ito lang yung unang technique. Siguro, obvious naman. Ginagawa to ng ibang mga vlogger. Yung ibang mga nagbibideo dyan. Kung nahiya ka sa harap ng camera, edi huwag ka sa harap ng camera, tumalikod ka. I-record mo kung ano yung nasa harapan mo, yung mga nasa paligid mo. Isama mo lang yung mukha mo, or kahit yung mga nilalakaran mo, diretso lang. Basta i-record mo, press play. Yun lang ang technique. Dahil yung pagharap sa camera, isa tong skills. Isa tong dapat na ini-enhance, pinapractice ng mahabang panahon. Hindi ito nakukuha ng isang one shot lang. So, kailangan mo maging komportable muna sa camera mismo, kahit hindi sa harap, kahit doon ka sa likod, kahit nagre-record ka lang ng kahit anong bagay. Basta press the record button. Kahit hindi ka nasa harap ng camera, napaka-importante niyan. I-record mo lang yung sarili mo, nakasama ka, kahit hindi ka nasa harapan. Okay, let's go to tip number 2. Siyempre, hindi natin maiiwasan kapag nasa harap na tayo ng camera, nagpapanik na tayo. Minsan nabablank out na tayo, hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin. So, tip number 2, do not overthink everything. Hayaan mo lang na mag-flow yung information sa'yo. Hayaan mo lang siya. Be relaxed. Kaya napakahirap talaga humarap sa camera kasi meron talagang times na mabablanko ka. Just make sure do your own research. Tsaka dapat yung topic mo related sa iyo. Or meron kang, at least somehow meron kang expertise or meron ka talagang idea doon sa pinagsasabi mo. Dahil kung wala kang idea sa mga sinasabi mo, talagang mabablanko at mabablanko ka. Do not overthink everything. And normal lang talaga na ma-judge tayo ng ibang tao. Dahil, syempre, may ginagawa tayo na hindi nila nagagawa. Natural, ma-judge tayo. And isa pang tip, dahil nasa harap ka ng camera, dapat wala ka rin pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Focus ka lang kung ano yung topic mo ngayon. Okay, tip number 3, 2, 1, go! Lunch! Ayan na, ito yan yung tip ko. Yung tip number 3 natin, pagbilang mo ng 3, 2, 1, lunch! Go! Execute agad, shoot agad, press record agad. Dahil kapag mas lalo mo pang pinatagal, mas lalo kang ninervyusin, mas lalo kang mawawala sa focus, mas lalo kang madidistract, mas lalo kang kakainin ng fear. Kaya dapat mas mabilis yung execution, mas maigi. Magbilang ka lang ng 3, 2, 1, press, shoot. Ayan na, nagre-record na tayo. Ito na yung pinaka the best and effective tip na makukuha mo sa akin ngayon. Kaya expected ko, after ng video na to, kung natatakot ka pa rin sa harap ng camera, magbilang ka lang. 3, 2, 1, press record. That's it. Hayaan mo lang siya mag-flow. For sure, mabibuild mo rin yung confidence mo. Ma-overcome mo rin yung fear mo. In 3, 2, 1. Okay, tip number 4 na tayo, no? Siyempre, very obvious naman. Nakita nyo naman yung nasa likod ko, kung nasan ako. Nandito ako sa park. Dito ako komportable. So, yung tip number 4 ko, pick the right environment that is more comfortable with you. Kung saan ka komportable, doon ka mamili, doon ka mag-shoot, doon ka mag-execute kung ano man yung project mo. So, kaya ako napili itong park dahil nga 2 a.m. na, tulog na yung
tulog na yung roommate ko, may natutulog na sa bahay. So wala na akong choice, wala na akong ibang choice na kung sa sala man, kailangan ko talagang lumabas ng bahay. So dahil pinili ko tong park, nandito naman ako madalas, dito ako nakapag-exercise, dito ako mas komportable, and solo ko. Walang tao, walang katao-tao, ako lang mag-isa talaga. So pumili ka ng right environment para sa iyo. Minsan kasi sobrang sobrang distractive ng environment natin. Nagugulo tayo, hindi talaga tayo makapag-focus. Kaya very important talaga pumili ka ng right environment para sa iyo. Okay, eto na tayo sa final and fifth tip ko sa inyo para how to overcome your fear in front of camera. Tip number 5, just pull the trigger. It won't kill you. Ibig kong sabihin na trigger, shoot record. As simple as that. Ganun lang siya kasimple. Kapag na-record mo naman na yung sarili mo, makikita mo naman yung improvement. Makikita mo naman yung mga flow ng kamay mo, ng mukha mo, ng facial expression mo. So doon pa lang makakapag-adjust ka na. At least nakapag-record ka na. And ang pinakamahirap siguro na gawin ng isang vlogger o ng isang nag-execute ng ganitong video is to press upload. Siyempre, ayaw natin mapahiya. Pero normal lang yun dahil bago pa lang naman tayo eh. Normal lang yun na mapahiya ka first time, second time. Siyempre, mag improve rin tayo as time goes by. So, the more na ginagawa natin yung craft natin, the more tayo nag improve. And, yeah, diretso lang. Diretso lang ng vlog. Diretso lang ng press. Pull the trigger and keep recording. So ayun na nga guys, that's all for today's video and I hope na nagustuhan nyo yung 5 tips ko sa inyo how to overcome your fear in front of camera. So kung nagustuhan nyo man, I really appreciate if you press the like button and syempre subscribe na rin. Follow na rin, pa-follow na lang dito sa journey ko. So thank you so much for your time and for watching my video and see you again next time. My name is Eric. At your service. Peace. Good night.